Yes sir, nabanggit po ninyo na railroaded itong impeachment ni VP Sara. Ano po ang inyong ibig sabihin? Railroad. Obvious naman di ba? 200 plus, 103 lang ang kailangan nila. Saka ang bilis. Pina-standby nila lang isang buwan. Pagkatapos, within less than 24 hours, nandiyan na agad. Pero dito po sa Alam nyo mga kotsero, wala ako sa bilis yan. Kasi kung nasa bilis, ang ibig sabihin ng railroaded, edi ibig sabihin, lahat na lang ng mga binibilisan, sinasadya na lang ng gano'n, di ba, railroaded. Hindi naman. Posible kasi mga kotsero na wala na talagang ibang titignan pang ebidensya. Ewan ko kay Sal Panelo, bakit hindi pa siya nagtatanggal ng Christmas tree? Lampas-lampas ka na sa Three Kings, boy. Bakit hindi pa siya nagtatanggal ng Christmas tree? Punta tayo sa bilyonaryo, nasa bilyonaryo YouTube channel yan. Kanina lang yan. So, marami na po kasing nagsalita, syempre sa DDS camp. Start tayo dito sa reaction ng isa sa itong mga pinaka-recent na masyadong maingay. Nag-comment kasi, ito yung sabi niya, si Isidro Ungab. Unahin natin si Ungab. Sabi, the impeachment moves in the lower house is a futile exercise. Congress will be on recess starting tomorrow. This is a diversion from the real issue, which is the anomalous budget process as shown by the 28 blank items in the BICAM report. O nga, BICAM ka pa rin? Nasa Supreme Court na yan, di ba? Ano ba bang iniintay mo? Nasa BICAM ka pa rin? Hindi ba kayo tapos doon na nag-file na kayo sa Supreme Court? Move on na, boy. Intayin mo na lang kung ano yung sasabihin ng Supreme Court. Congressman Ungab, malamang sasabihin ng Supreme Court, kailangan mag-comment ng Senate, kailangan mag-comment ng House of Representatives dito, and then from there, ayun na. Congressman Ungab, nasa Supreme Court na, hayaan mo na yung Supreme Court. Ikaw naman, parang hindi mo naman hindi mo naman alam ang proseso sa bagay. What do you expect? Duterte supporter, pinipili magpakatanga. Basta Duterte supporter, kahit matalino, kahit may alam, pinipili nila magpakatanga, Duterte supporter. Futile exercise, ba't nanginginig kayong lahat? Nakakatawa na lang minsan eh. Walang kwenta yan. Walang kwentang ano yan. Bakit pag ginawa yan ng mga House of Representatives, pero nanginginig silang lahat? Sino ngayon na nagda-divert ng issue? Congressman Ungas. May iba ng issue, tapos na yun sa inyo. Kasi partially resolved na yan, nasa Supreme Court na eh. Hindi na kayo pag-uusapan. Move on na. Hindi mo na pwedeng gamitin yan pangampanya. Dapat kasi hindi ka muna nag-file. Pinahaba mo muna ng konti, wala. Final mo agad. O di, sorry ka, wala ka ng pang-propaganda. Hayaan na natin Supreme Court dyan, Congressman Ungas. Ungab. Oo, okay lang yun. Move on tayo, move on. Punta tayo sa ating favorite lizard man, favorite butike, Attorney Sal Panelo slams House move to impeach VP Sara. At I'll do you one better, guys. Nakahanap ako ng interview ni Sal 2 Panelo. Yes sir, nabanggit po ninyo na railroaded itong impeachment ni VP Sara. Ano po ang inyong ibig sabihin? Railroad. Obvious naman di ba? 200 plus, 103 lang ang kailangan nila. Saka ang bilis. Pina-standby nila lang isang buwan. Pagkatapos, within less than 24 hours, nandiyan na agad. Pero dito po sa Alam nyo mga kotsero, wala ako sa bilis yan. Kasi kung nasa bilis, ang ibig sabihin ng railroaded, edi ibig sabihin, lahat na lang ng mga binibilisan, sinasadya na lang ng gano'n, di ba, railroaded. Hindi naman. Posible kasi mga kotsero na wala na talagang ibang titignan pang ebidensya. Kasi nakailang hearing na. Ewan ko kay Sal Panelo, bakit hindi pa siya nagtatanggal ng Christmas tree? Lampas-lampas ka na sa Three Kings, boy. Bakit hindi pa siya nagtatanggal ng Christmas tree? Punta tayo sa bilyonaryo, nasa bilyonaryo YouTube channel yan. Kanina lang yan. pinaka-proseso, may nakita po ba kayong mali o wala po sa lugar o hindi naaayon sa batas? Well, in the first place, dapat hindi pinayan yan. Kasi alam naman natin na propaganda lamang yan. Alam natin. Propaganda lang to, guys. Oo. Kasi alam nyo mga kotsero, ini-imagine lang kasi natin yun eh. Ini-imagine lang natin na merong notice of disallowance si Sara. Ini-imagine lang natin na merong merkado na umamin ng bribery. In-imagine lang natin lahat yun eh. Lahat na nakita natin sa Committee on Good Government hearing ng confidential funds ay imagined. Propaganda lang yan, guys. Inom ka pa gamot, Sal? So, possible repercussions, may nakikita po ba kayong mga konsekwensya nitong Duterte impeachment? Oh, definitely. Number one, ipinapakita lang dito na itong mga lawmakers hindi nakikinig sa tinig ng bayan. Pinakita na yan nung nakarang linggo nung nagsagawa ng suporta sa panawagan ni Presidente Marcos Jr. Wag na wag nyo ilalabas ang pangalan ni President Bongbong Marcos sa bunganga nyo lahat. Lalo na't patungkol sa impeachment dahil alam naman namin na ginagamit nyo lang yan, sinabi ni PBBM na yan para ipangsangkalan siya sa impeachment. Alam naman namin yan eh. Wag nang ganoon. At saka wag mong dadamay ang sambayan ng Pilipino. Isang sektor lang yun, hindi
ho yun sambayan ng Pilipino. 70 million ang botante sa Pilipinas. Sabihin na natin, yung sa INC rally is 1.8 million. Sa ganda natin, 2 million na para may partida. That's only how much of 70 million. Huwag natin sama yung mga hindi botante. Botante lang. Don't speak for the majority, Sal Panelo. Hindi kayo yung majority. Next, eto, puntahan natin yung kay Pulong. Ito sabi ni Pulong. Ay, before we go there, puntahan muna natin yung reaction nung tatlong magkakapatid. Kay Sara, si Pulong, tsaka si Baste. Ito yung reaction nila so far. Wala pa masyadong balita, pero ito yung reaction nila. Afternoon, while all of this was unfolding, News 5's Brel Montalvo was among the first to speak to Vice President Sara Duterte to try to get her reaction on what's happening. But at that point, she had not been made aware of the impeachment proceedings. Talaga? Nag-announce na sila? Opo, VP, na-impeach na po si VP Sara sa botong 153 po. Anong announcement? Papasa mo na statement nila? Hindi, mahirap mag-react pag hindi ko nabasa kasi kung ano sinabi nila. Gusto ko mabasa kung ano yung statement nila ng House. Mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung official statement nila. Baka masobrahan o magkulang yung reaction. So, kailangan natin. One person who did come out with a statement right away was her brother, Congressman Paulo Pulong Duterte. He said in part, and I quote, "I am appalled and enraged by the desperate and politically motivated efforts to railroad the impeachment of Vice President Sara Duterte. The sinister maneuvering of certain lawmakers, led by Representative Garin, to hastily collect signatures and push for the immediate approval and transmittal of this baseless impeachment case is a clear act of political persecution." Goes on to say that this administration is treading on dangerous ground. If they weren't faced by the over 1 million rallying supporters of the Iglesia ni Cristo, then they are blindly marching toward an even greater storm, one that could shake the very foundation of their rule. This is not just about VP Sara Duterte. This is about the will of the Filipino people. The growing discontent and frustration across the country will not be contained for long. Mark my words. This reckless abuse of power will not end in their favor. There's also an account on Threads with the name Sebastian Duterte, which News 5 has verified as belonging to Sara's younger brother. He had a short and cryptic message: "Cornered animals become aggressive." Then he tagged Speaker Romualdez and President Marcos. Also, as expected, the Davaoenos that News 5 spoke to were devastated. Natawa ako sa comment ni Baste. Unahin mo ito kay Baste. Ayan. Cornered animals become aggressive. So, hayop talaga kayo. So, yun lang talaga ang tingin nyo sa sa mga sarili nyo. Mga hayop kayo. Cornered animals pala. Hello? Tingnan nyo na lang yung ginawa ni Sara Duterte. Yung isa sa mga articles of impeachment niya. Yung ginawa niya dun sa yung kay Zulaika Lopez. Lawful order ng House of Representatives yun. Sinuway niya. Kaya nga kasama yun sa articles of impeachment niya. So, yan na nga mga kutsera. Puntahan natin yung... Mas gusto kong tumutok sa sinabi ni sinabi ni Pulong. Kasi yung kay Sara, wala. Yung kay Sara practically is a no comment. No comment yung kay Sara. Yung kay Basti naman, as usual, it's not worth reacting kasi walang kwenta, pang bobo eh. Pero ito, yung kay Pulong, mukhang gumamit siya ng ChatGPT. Kay 51 billion, Manong Pulong Duterte. Yan, Manong! Sabi niya, "I'm appalled and enraged by the desperate and politically motivated efforts to railroad the impeachment of Vice President Sara." Baka feeling ko, ang sumulat nito ay si Saltu Panelo. "The sinister maneuvering of certain lawmakers led by Representative Garin." By the way, mga kotsero, may interview po si Garin. Kanina, sinagot niyang rekta etong si Pulong. Ang sabi ni Garin, sinungaling daw si Pulong. Which is, hindi na magtataka kung nagsisinungaling si Pulong. Hello, Duterte, mga sinungaling yan. So, ito yung banta. "This administration is treading on dangerous ground. If they are unfazed by the over 1 million rallying supporters of the Iglesia ni Cristo, then they are blindly marching toward an even greater storm, one that could shake the very foundation of their rule." Parang talaga to, no? Parang ChatGPT. Pero mga kutsero, let's clarify one thing. Hindi po para kay Duterte yung rally ng INC. Yan po ay para sa simbahan. So, ayun nga. So, hindi lang yan. Yung sa Iglesia ni Cristo is not just it's not a support for Sara Duterte. It's not a support for the Dutertes in general. It's the people supporting their church. Bakit ho?
Sino ho ba ang nagpatawag ng rally? Yung simbahan. And alam naman po natin, pag member ka ng INC, they're very conscious sa pagsunod sa mga inuutos ng simbahan. So, ano yun? Kung meron mang namuliti ka doon, hindi yung mga members yun. Si Marcoleta lang yung namuliti ka doon.